Senator Amy Marcos nagpahayag ng madamdamin ng malaking pagkadismaya laban sa kanyang kapatid na kasalukuyang Pangulo natin na si Bongbong Marcos Jr. Dahil sa nagiba na ang ihip ng hangin o ikinikilos nito na hindi na ito sang-ayon sa kanyang pamumuno dahil sa mga taong nakapaligid nito na malaking impluensya o masamang impluensya sa pagpapatupad ng tamang direksyon sa kanyang pamumuno. At ayon pa sa pahayag ni Senator Amy Marcos, nagsusumamo ito na sana'y haplusin ang puso ng Pangulo at buksan ang mata at kaliwanagan sa kanyang pag-isip na ito'y salungat sa kanyang ama noong ito ay namumuno pa, na walang ibang pakay kundi bahalin ang bansang Pilipinas at ang mga mamamayang Pilipino. Higit sa lahat, haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan niyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Ipaalala ninyo sa kanya ang pangarap ng aming Ama para sa ating bayan. Maging gabay sana ang kasaysayang humubog sa aming pamilya. Napakinggan niya ang sumamo ng nakararami. Huwag buyuin ang mga nagtik. Higit sa lahat, haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan niyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Ipaalala ninyo sa kanya ang pangarap ng aming Ama para sa ating bayan. Maging gabay sana ang kasaysayang humubog sa aming pamilya. Napakinggan niya ang sumamo ng nakararami. Huwag buyuin ang mga nagtik. Higit sa lahat, haplusin nawa ninyo ang puso ng aking... Anong masasabi nyo dito sa mga pahayag ni Senator Amy na makabagbag damdamin para sa Pangulo na kanyang kapatid dahil alam niya at nakikita niya rin ang kapalpakan ng Pangulo na hindi na kanais-nais ang mga nangyayari dahil alam niya rin na second chance na ito sa mga Marcos nang dahil sa mga Duterte ay nakabalik sila. And now, what will happen kung hindi pa ito aayusin ni Senator Amy? At alam niya, ito na ang huling pag-asa nila sa politika, ang maibangon muli ang kanilang pangalan. Pero sa isang kumpas lang ay bigla na itong maglaho muli at wala na talagang chance pa itong makabalik. At dahil nawala na rin ng tiwala ang mga Duterte sa kanila dahil sa pagiging traidor at kagagawan nila. At bakit ngayon ka lang nagsalita? Kung kailan lumala ng sitwasyon na sana noon pa ay namagitan ka na sa awayang Duterte at sa kapatid mo. Kaya ka ba nagsalita ngayon dahil malapit ng mga buko ang kalukuhan ng kapatid mo, si Lisa at si Tambaluslos?